Ang Cagayan de Oro City usa sa nagunang syudad sa Mindanao. Apan luyo sa kalambuan, nagpadayon ang usa ka dakong hagit, ang problema sa basura. Kada adlaw tonelada nga basura ang ginakolekta sa matag barangay. Nagkagamay usab ang espasyo sa landfill nga maoy hinungdan nga mas nagkagrabe ang masinati nato nga pagbaha ug nagkahugaw ang hangin nga malanghab ug tubig nga mainom tungod sa dili insaktong paglabay sa mga basura. Sa barangay Pagatpat, namugna ang usa ka grupo nga nangandoy nga mahimong kabahin sa solusyon ug maubsan ang problema nga dugay na natong giatubang karon. Sila ang Pagatpat Cagayan de Oro Farmers Agriculture Cooperative o mas nailhan karon nga PACAFACO. Sa sinugdanan kami usa ka asosasyon kon Pagatpat Cagayan de Oro Farmers Agriculture Association Incorporated. That was Pakapay. Kami ang nagdumala diha sa pagpanguliksyon sa basura. Kanhi administrasyon sa barangay nga kami gitahasan sa pagkoleksyon sa basura. Sa tibuok barangay kabarangayan sa Cagayan de Oro sa 80 ka barangay. Kami ra nga ang dinhira nga barangay ang nakatuman o nakahimo sa Republic Act 9003. Segregation of malata residual. Moto nga pagkatuig 2023 naningkamot ni og nga mahimo ming usa ka kooperatiba. Ang una yung naging partner sa amo mao ang Duli. Moto nga kung mo din na di mo mi sa livelihood. Ug naabil gyud namo tong 1 million nga livelihood sa Duli. Dili man to siya cash. Dito sa ituan murag mga equipments. Naabil na to ang duha ka shredder, generator para sa biodigester, katong pila to ka galon nga katong dagko kita nga container nga molasses, mga sako kay mo man to among sudlan unta sa among biocompost. Uban pa daghan tong panghatag pa nga wala na ko dadong dinig unsa pa tong uban. Motoy na hatag sa Duli. Primarily, ang tumong og tinguha gyud sa PACAFACO is katong paghimo sa organic fertilizer. Ato kanang gihinay-hinayan sa dihang nakita nato ang oportunidad sa basura. So diha dayon nahimugna nga daghan kayong oportunidad sa basura. No, one sa organic fertilizer. So sa dihang naana kita sa paghimo og organic fertilizer, nakita nato ang problema nga dili day pwede nga atong basta-bastahon lang ang paghimo sa organic fertilizer kay ngano sa collection pa lang sa basura maglisod na dayon kita kay dili man lagi kayo segregated, no. So gi-come up sa mga lideres or mga board of directors sa PACAFACO nga mosulod sa services sa basura. Processing sa organic fertilizer or sa bio-waste is mas suit siya nga i-process kay segregated man siya, dili na kayo komplikado nga ato pa siyang pangwaan sa mga plastic, mga cellophane or mga dili ang ayan nga organic matter nga matampo sa organic fertilizer. Ang atong kooperatiba, no, ang atong PACAFACO na ay kanang kibali as a social enterprise na atay mga serbisyo like kining collection sa basura na accredited ta sa Cleanro sa Cagayan de Oro City. Ikaduha kining atong bio waste nga gina-process, no, atong ibaligya pod sa atong mga mag-uuma. Ang ikatulo nato nga source of income kining atong mga recyclable nato nga mabaligya pod. Ang ikaupat kining atong pag-process sa PET bottle, no, with partner nato sa Plastic Republic. We learned about PACAFACO through the Office of the Cleanro. They identified the co-op as one of the most advanced in the whole city. So out of 80 barangays, we mentioned PACAFACO as the organized. Since we have the same vision, we agreed to partner first as our supplier of bottles, but eventually it has evolved into a better partnership, like no longer a supplier of raw bottles, but as a processor. Just recently, we have already shipped one container load of plastic to
to Manila, and that's 5 tons. That's our first shipment, our first purchase from them. So kanang upat from mga services 2023 mo earn kita og mga almost 200,000 per month last 2023 up to 2024. But sad to say, pag abot sa 2025, wala na kita konektado sa barangay, pagatpat, gikunhod ang atong atong earning, no? Pero blessing in disguise, ang atong marketing strategy, no, with the help of mini agencies pod na unya pag-ampo pod sa atong labaw mga gagahom, nakakita kitag mga partner nga nearest barangay. Unya gipakusog nato ang mga gitawag nato kining relasyon sa mga kasilinganang barangay. Ipakita nato ang atong services nga tsada, ang atong pag-market pod kanila, giganahan sila, so nahimo nato silang partner. Karon gibalik ang sa 2025, gidown ang atong collection, atong earnings to 150 to 158,000 per month na lang. Tungod kay wala na kitay services sa barangay Pagatpat. Ang atong ginakiter nga services sa portion sa Lumbia, San Simon, Tanituan o naatay bag-o lang ang Lisiyo. Dako og tabang ang pagkapako na when it comes to collecting garbages nga and segregation, na hatag yun sa pakapako ilang good services on time yun ma-collect sa pakapako. So mo yun ay pinakadako nga impact ang natag sa pakapako sa mo. Naka-help pod ang pakapako no kay ka-comply pod mi sa among mga documents with regards sa DNR kay accredited man ang pakapako. Salamat pod ang university when it comes sa pakapako of helping us. Si Pakapako, nailagid siya in terms of kanang effective nga organization or cooperative in speaking of sa recycling. Then, isa gyud dayon diretso si Pakapako ang among gipili nga mahimong partner sa among barangay because nakita pod namo nga ang ilahang vision, nagid sila panlantaw diha not only sa livelihood sa mga tao kundi ang paglantaw bitaw sa pagtabang sa kinaiyahan. So dako gid kay impact si Pakapako sa among community because sa giingon na ni Plastic Republic nga kanang nakatabang gid siya to lessen the pollution especially sa plastic. Kami sa barangay nalipay na giabot si Pakapako amang naila si Pakapako. Para sa amo ha, na-amaze gid mi sa ingon ani na klase sa service ba nga gihimo ni Pakapako. So nalipay migdako tungod kay ang among mga recyclables sa among matagsona sa among barangay gakakolekta na. So grateful kami in behalf sa barangay council sa barangay San Simon. Dako kini nga panalangin kanamo no. Usa ka instrumento diin ang ato ang community ma-harmonize, ma-organize ilabi na sa basura no kung atong isgutan ang basura. Usually, nakasulod kita kontrata sa barangay Pagatpat, ang collection daily is 3,200 kilos residual waste na siya. So, lain pod na ang gitawag na tog recyclable waste nga namotimbang sa mga almost 300 kilos a day kanang residual waste. Lain pod nang gitawag na tog bio waste, wala pa na shred or wala pa na compose, na siya sa mga 1,000 to 2,000 kilos a day. Ang residual waste gipadala nato paingon sa sanitary landfill. Unya ang recyclable og ang bio waste gidala nato sa atong MRF. Pagkahuman, pag abot sa MRF, ato na siyang gitawag og sorting didto ang mga recyclable. I-sort nato ang plastic, ang lata, o ang mga lights o uban pa nga klase-klase sa mga recyclable nga atong gakakuha no. Karton ato isit yapon. After masort nato ato sad siyang timbangon para makuha nato ang dili nato nga kanang iyang timbang. Og ang atong mga bio-waste pod ato pong ibutang didto for shredding purposes. After masrid nato ato sad gamiton dayon ang mga katong ibutang sa compost bin. After a week, atong butangan og trichoderma o katos pod ang gitawag natong EM, effective microorganism. Then, bali-balihon nato to siya after a month, aya nato siya ayago na pod aron makuha nato ang atong ginatawag nga quality compost.
Sa pagsugod nato no ang atong capital build up na alang sa mga 158,000 no. Pag abot sa 2024 at the end of 2024 naatay capital build up na 306,000 no. Out of 306,000 nga capital build up nakapalit kita og sakyanan sikanhan lang mga 212,000 nga sakyanan unya gamit sad sa office nato nga computer para sa mga reporting. Unya ang ato dayon mga permits, ang atong structure sa atong MRF ato sa daya pong ginahimo. So kung lantaw nato mas ang atong kapital nahimo siya sa mga nakasugod gyud siya sa atong ginatinguha nga MRF no. Ang uban pod nakabenepisyo pod kay makahulaman pod sila out sa ilang mga CBO dinhi sa atong kooperatiba. Diha sa pagpangulikso na mas basura, nakita namo nga daghan ang tumong, na may mga tumong. Primero, nakatabang ta sa kinaiyahan. Ikaduha, nakahatag ta og employment sa mga tao. Ikatulo, mukita siya na ay kwarta sa basura. Dako gid kaayo kausaban sa akong kinabuhi. Labi na gid sa akong pamilya kay nakatabang gid siyang dako sa akong mga anak, sa panginanglan sa adlaw-adlaw nga expenses nang makatabang po siya sa atong kinaiyahan nga nakasulod ko dinhi kay medyo lisod gyud nga wala pa ko nakasulod dinhi sa pakapako kay at least dinani na atay mapaabot kada kinsinas ug katapusan mapaabot ni mga sweldo. Ako dakog pasalamat sa nga nakasulod ko dinhi sa pakapako dili lang tungod kay nakatabang siya sa akong pamilya, labaw sa tanan nakatabang gid siya sa atong kinaiyahan sa pagpanguha og basura. Nakatabang og dako ang pakapako sa mo kay nakapaeskwela ko sa akong bata nga tulo. Isa pa nakakuan sad mi dinhi sa environment sa paghatpat nga nakatabang sa mga basura, pagkulikta na control na mo ang kahugaw dinhi sa barangay paghatpat ug sa lain pang lugar. First of all, ang duli gyud mo'y nag-support sa Pakapay nga naghimo og tumong organic fertilizer inline dayon nga nakasulod ang atong tinguha sa basura. So dako namong pasalamat sa duli kay ngano in the first place sila una nakahatag sa amo og kanang mga ekipo og kanang mga gamit sa paghimog compost. Salamat gyud kaayo sa tabang ninyo sa Pakapako nga diin usa siya nakahatag og kusog aron nga makabarog balik ang Pakapako bisan patuod sa mga challenges nga among natagbuan na encounter. Manghinaot mi nga mapadayon ang suporta sa duli aron makaabot na mo ang kalambuan og sa kinaiyahan. Daghang salamat